Hi Earth Angels! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your general love reading, love message para sa araw na to. Tingnan natin ang energies connected sa'yo sa love life nyo. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kung nanonood kayo. So, aalamin natin ang energy ng feminine tsaka ng masculine sa connection ninyo. Okay. Tingnan natin. Oh, dami ah. So, okay, wait. Isa-isahin lang muna natin. So, first card is King of Pentacles. Mukhang napaka-serious mo sa trabaho, career, stability. Queen of Cups. You are the kind of person na in-enjoy mo lang talaga yung life mo. Marami kang mga pangarap na gustong abutin at kaya ka nagtatrabaho, nagsusumikap para magawa mo yung mga pangarap mo. Samantala, yung masculine is Knight of Wands yung energy niya. Gusto niya mag-reach out sa'yo. Mukhang nakikita niya na masyado kang serious or masyado kang busy at na-attract siya sa'yo. This is also na kind of person na hindi niya masyadong pinag-iisipan yung sa relationship niyo. Basta na lang siyang sumusugod or basta na lang siyang magri-risk. Okay, risk yung naririnig ko eh. So, ibig sabihin, hindi rin siya sure kung kayo na ba forever. Pero, ang gusto niyo mangyari is to reconnect with you. And kaya ko sinabing reconnect kasi andito si Queen of Swords. Ibig sabihin nito guys, mukhang magkaroon na ng ending dito or ng separation. So, masakit para sa kanya yon. Okay. Tingnan natin na. King of Wands. So, may feelings pa rin siya sa'yo. There is so much passion sobrang passionate itong si masculine sa'yo. Knight of Cups. Very romantic pero may mga bagay din siyang gustong ayusin sa sarili niya. Gusto niya i-pursue yung relationship niyo. Kaya lang feeling niya, hindi siya karapat-dapat. Kasi hindi siya totally ready, lalo na when it comes to finances, stability, and career. Samantala ikaw, mukhang ikaw yung mas stable dito. Pwedeng yung nanonood dito na nakaka-resonate, pwedeng ikaw yung provider sa family or sa relationship nyo. Okay. Tingnan natin na. King of Swords. Okay. Alam mo, sabi dito, inobserbahan mo lang siya eh. May feelings ka na sa kanya, pero hindi mo agad siniseryoso yung relationship nyo. Samantala siya naman, nasaktan na din kasi siya dati sa past niya. So, hindi rin siya basta-basta nagtitiwala sa relationship. Pero, one thing is for sure, talagang sigurado siya sa'yo na gusto ka niya. Okay? Ikaw, medyo wala kang tiwala sa kanya. Kaya talagang hinihintay mo kung ano ba yung gagawin niya. Kinikilala mo siya. Inobserbahan mo kung magugustuhan mo pa rin ba siya. At kung totoo ba siya sa'yo. Kung honest ba siya. Kung hindi ba siya cheater. Ayan, yung mga bagay na yon. Okay. Oh, King of Cups is here. So, mahal ka niya. Pero di niya sinasabi. Bakit kaya? Parang ayaw niya sabihin. Knight of Swords. Okay. So, now nakita ko kaya naman niyang sabihin na mahal ka niya. Okay, ano pa? Queen of Pentacles. And Queen of Wands. May iba siyang ka-deal na karmic connection. So, baka kasi mahal din niya itong other person na to. Kasi andito si Queen of Wands sa side ng masculine. So, energy kasi ito ng other woman or other party na involve itong si masculine dito sa other party na to. And yung connection nila more on sa pera, hindi sa emotional na connection. Okay? Pero, mahal ka nitong taong to. Pero tingnan natin guys ha, kasi malay mo, baka mahal din kasi niya. Baka mahal na din niya itong other party na to.
So, general reading po ito, hindi po sa lahat magre-resonate. Kung alam niyo naman na walang ibang party na involved sa person na ka-deal nyo, then baka hindi po para sa inyo yung reading. Okay. Pero, kung sino man tong nakaka-resonate dito, tingnan natin. Ano ba ang mga energies? Okay, we have destiny. The reunion with your twin flame is a destined event. Oh. Okay. Celebrate today. Celebrate the love you share with those who matter most. Grabe. So, na-attract mo talaga tong person na to. There is so much love, passion, and happiness. Kasi, nagsi-celebrate din kayo eh. Okay. So, twin flame mo siya or soulmate mo siya. Pwede kasi to guys na matagal kayong hindi nagkita, nag-usap. Tapos, ito, magkakaroon ng reunion and kita mo tong dalawang cups. So, yeah, reunion at celebration na parang sincelebrate nyo na nagkita kayo ulit or natagpuan nyo ang isa't isa. Pwedeng ganun yung feeling nung nakilala mo tong person na to na you found someone na hindi mo nahanap sa ibang tao na meron siya. Kaya very special yung connection nyo. Okay. Oh, toxicity. Toxic relationships can drain your energy and self-worth. Be aware. Okay. So, may something lang dito sa connection na to na toxic or pwede kasing codependent yung relationship or yung connection ninyo. Parang, ito yung kind of connection na kasi strong yung attraction sa inyo eh. So, kahit hindi mo pa masyadong na-process yung mga emotions mo, pero nagkaroon na ng attachment. Okay. Oh, sabi ko na romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. So, talagang romantic yung nararamdaman ninyo sa isa't isa. Okay. Ano pa? Ano pang nangyayari dito? Pwedeng nangyari to sa past or nangyayari ito ngayon. Okay. Let me know, i-comment nyo kung alin kayo doon. Kasi marami kasing nagre-resonate sa, lalo na sa mga love message natin since general reading to. Okay. So, long distance. Love knows no distance. It transcends time and space. So, pwedeng nagkita kayo tapos magsiseparate ulit kasi sa ibang lugar nagtatrabaho yung isa or sa ibang lugar nakatira yung isa. Okay. Passion. Oh my gosh. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. Alam mo may, ito ha, hindi sa lahat to ha. Very passionate nga yung connection ninyo. Pero may nasasense ako na may iba pong person na involved dito. Kaya nagkukos yan ng gap sa connection ninyo na parang feeling mo mahal ka naman niya pero bakit merong awkward na may something talaga na hindi mo pa maunawaan or pwedeng yung iba sa inyo alam nyo na pero may nakikita kasi ako dito na okay kayo tapos biglang naghiwalay, naging long distance bigla tapos may ibang person. So yun yung problem. Doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So sinasabi dito na kung hindi ka pa sure dito sa taong to, may opportunity naman na iba yung makaka-date mo or yung makakatuluyan mong person. Pero depende yan sa magiging decision mo. Kung okay ka na ba sa taong to kahit may iba or kung mag-explore ka ng ibang options mo. Kasi syempre, kung alam mo din naman na may iba, 'di ba? Bakit mo sasayangin yung energy mo, yung oras mo sa taong 'yan? Dapat dun ka sa person na papahalagahan ka niya or re-respeto niya yung value mo, yung self-worth mo. Okay, tingnan natin. Settling. Oh, ito na nga. Avoid settling for less than you deserve in love. Okay. Sinasabi na sa'yo dito na huwag kang mag-settle kasi may iba pa dyan. Okay? Huwag maging attached sa isang person na hindi naman aalagaan yung puso mo. Kasi mas mahalaga yung self-worth mo kesa sa relationship.
I feel like somebody needs to hear that, kaya yung lumabas sa reading natin. Let me know kung kayo yun, guys. Sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. So parang na-turn ka dito kasi mukhang mahal mo na eh. Tapos nalaman mo na hindi pala faithful sa'yo tong taong to. So mahirap para sa'yo. Nakikita ko mabigat or masakit. Ayan. Nakakalungkot talaga. Yan, tinatawa ko na lang. Pero yung nakita ko kasi dito, ayan, tingnan mo, parang talagang nasaktan ka dito. Kasi, minahal mo nga kasi, and sa kasamaang palad. Pero alam mo, wag kang manghinayang. It's actually good na nalaman mo yung totoo. At, kailangan mo lang talaga maging matalino. Okay. Window, a new adventure in love is coming, get ready. Okay, so pwedeng nagpatuloy pa tong relationship na to kahit may duda ka or wala kang trust sa kanya or kahit alam mo na may other person na involved. Voids, avoid rushing to fill voids with love, seek inner fulfillment first. Okay, so parang inisip mo wala namang mawawala sa'yo, so titingnan mo kung mag-workout ba to. Baggage. Emotional baggage can weigh down relationships. Unpack it. The X. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. So, sa nakikita ko dito, hindi nag-workout to eh. Kaya, nagre-recover ka, nag-heal ka. Be patient with yourself. Ibig sabihin, hindi to overnight na healing. It's really a process. Okay, so sabi ko nga guys, kailangan mo na lang maging matalino. Ibig sabihin, i-divert mo yung attention mo kasi lilipas din naman yan. I mean, easier said than done kasi nakita ko dito, nasasaktan ka. Okay, kung ikaw man tong nakaka-resonate dito. Oo, madaling sabihin na time heals, pero sa totoong buhay, masakit yun para sa'yo, okay? Kaya, be patient with yourself, okay? And, yung prayer, malaking bagay yun, guys, kapag you have a relationship with God, kasi, iko-comfort ka. Meron nga Bible verse na the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Naalala ko yan kasi nung mga nakaraang, noong araw, tagal na noon, siguro mga 10 years ago or 15 years ago, yan, na-encounter ko yung verse na yan at napakalaking tulong sa akin, sa inyo rin, sa mga nakakaranas ng problem sa relationship. So, iyon, malaking bagay talaga yung spiritual healing kapag meron kang pinagdadaanan na kagaya nitong nasasagap natin sa reading ngayon. Okay, individuality. Be wary of possessive partners. Maintain your individuality. Yeah, mas okay nga na maging malaya ka. So, I feel like you chose to free yourself na makalaya sa isang tao na who doesn't have your best interest at heart or someone na hindi ka naman pinahalagahan. Okay. So, tingnan natin, ano bang nangyayari ngayon sa ating mga Earth Angels and Divine Beauties gamit itong ating Oracle cards. Ano bang mga energies ang connected ngayon sa'yo? Believe. Flow like water. Wow. Very positive yung first card. Believe. Ibig sabihin, maniwala ka sa mga pangarap mo and flow like water kasi nothing is permanent, diba? So, patuloy ka lang and itong water, napakaganda ng energy na yan kasi kini-cleanse ka at blessing din yan. Okay. It's also connected sa emotions mo. So, parang go with the flow ka sa emotions mo ngayon. Okay. Enjoy! So, masayang energy yan. Clear your emotions. Release the past. Ayan, guys. So, ito na nga. Nasabi ko na to kanina. So, ina-emphasize na dito na you need to release yung mga emotions mo. I-clear mo yan to make way for new blessings
or pagbabago na paparating or nangyayari na ngayon. Okay. So, yung iba sa inyo guys, sa past na to, okay? Kasi Mercury retrograde is coming. So, kaya parang nare-recall mo yung nangyari sa past na parang nangyari na to, parang napaka-familiar ng sitwasyon na to. Okay, yung iba naman sa present nangyayari to. Be realistic. Responsibility. Okay, so mukhang busy ka kasi may responsibilidad ka sa trabaho mo or sa career or sa family or kung ano man yan. Okay. Magpapaka-practical ka. Release, control, dive deep. Wow, grabe ah. So, parang you are surrendering everything. Hindi mo na kailangan kontrolin ang mga bagay-bagay. Oh, di ba kakasabi ko lang, surrender to God. Ayan. So, tama yan. Surrender mo kay God kasi bibigyan ka niya ng inner peace at yung peace na yan ay galing yan sa Holy Spirit. Breathe. So, kailangan mong huminga or magpahinga literally. Okay, meron pa ba? Tingnan natin ito. Process. Ayan, it's a process. Transform. Oh my gosh. So, ito guys, kaya to nangyayari. Kung hindi to madali para sa'yo, be patient with yourself kasi it's a transformation na nangyayari. May binabago sa'yo. At pag nalampasan mo to, masasabi mo na you have been strong. Okay? Kasi it's a process. It will take some time. Pero the transformation will be worth it. Sabi nga dito, breathe. So, kalma ka lang. For some of you, kailangan yung mag-meditation. Kasi yung meditation, guys, tinutulungan ka to clear your emotions, to have inner peace, and mapapadali yung process. Hindi ko naman sinasabing magiging totally madali ang lahat, pero gagaan yan. Magiging magaan talaga. Mararanasan mo itong inner peace with meditation. Okay, so tingnan natin from the tarot. Ito pa oh. Love towards yourself, release hatred. Ayan, mas piliin mong mahalin ang sarili mo at kung may galit man, i-release mo yan. Huwag mong i-entertain or huwag mong patulan. Kasi energy kasi yan eh. So, kailangan itaboy mo yung energy na yan. Lalo na pag hindi maganda yung energy. Diba? Mag-focus ka sa self-love or love towards yourself. So, tingnan natin from the tarot. Alisin ko muna itong mga ibang cards na to. Ayan. Okay. So, tingnan na lang natin, guys. Oh, temperance. Baka ang kadin mo ay Sagittarius, although this can be any sign. Nag-a-adjust ka. O, tingnan natin kung ikaw ba to or yung person mo ba to. The Hierophant. Taurus energy naman to. Oh, grabe. Very spiritual. Sa bottom of the deck, 9 of Pentacles. Wow. Okay. So, nakikita ko sa'yo, inayos mo yung sarili mo, yung buhay mo, and you have all these pentacles. Yan yung mga achievement mo, lalo na sa career, sa finances mo, stability. May mga harvest ka na dito. So, talagang ang bongga mo dito. And, yeah, I'm hearing level up ka. So, kasi, the reason kung bakit may mga blessings ka kasi nag-focus ka sa sarili mo eh. Kaya, ini-enjoy mo ngayon itong mga blessings na to. Marami ding humahanga sa'yo, lalo na sa mga achievements mo. And, nakita ko dito, mabait ka eh. Ayan, may angel oh. So, you could be an earth angel. So, ayan, kaya nga earth angels ang tawag natin sa inyo ng mga viewers at subscribers. Kasi, nakita ko dito, you are someone na may mission ka na tumulong sa mga tao sa paligid mo.
dito sa earth. Okay? And iba-iba din kayo ng situation, mission sa buhay. Okay, wow. Bait ka, matulungin, pero napakataas ng level mo. So, kailangan mo lang din na mag-adjust sa mga tao sa paligid mo at habaan yung patience mo para maabot mo yung mga pangarap mo. You're on the way to more blessings. Kasi itong si Hierophant, this is a blessing. Meron ka nito ngayon. And marami pa ang dadating pa na blessing. Wow naman. Okay. Page of Cups. Six of Wands. You have victory and success. Maraming tao sa paligid mo. And may opportunity ka din dito. Yung energy mo parang bata na masayahin at full of excitement. The Fool. And then, wow! So much money. Okay. So, ito guys, money is coming for you. Actually, meron na ngayon at mukhang meron pa na dadating. Mga blessings yan. So, ngayon kasi nakikita ko dito single at nakafocus sa sarili mo eh. So, some of you, may karelasyon kayo, pero kahit na committed kayo, ang feeling mo kasi dito, single or malaya ka, independent ka, hindi mo kailangan ng kahit na sino para sumaya ang buhay mo, para alagaan ka or bilhin yung mga material things na gusto mong magkaroon. Meron dito mahilig sa alahas. Ayan, namin no kung kayo yon. Ayan. Ang ganda ng mata niya. Mukhang, yeah, yan yung nakikita ko dito. So, you have very attractive eyes. Kung sino man tong nasagap natin. Comment nga kayo dyan. Okay, the star is here. Aquarius energy. Nga pala malakas dito is Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although kahit anong sign naman to guys. And konting fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Konting water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. So you have the star as a supportive energy. The death card is here. Okay, there's an ending na nangyayari. Two of Swords. Knight of Cups. Alam mo, wag kang matakot sa ending na to. Mukhang, worry mo kasi dito is yung finances mo, yung legacy mo, yung buhay mo, anong gagawin mo, paano maaalagaan yung sarili mo. So, yan yung nagbibigay ng doubt. Pero, sabi dito, huwag kang mag-alala kasi there is a transformation. Kung may nangyaring hindi maganda, may dahilan kung bakit yan nangyari. At yung dahilan is para magawa mo kung ano yung dapat mong gawin. With the Fool card, tingnan mo siya parang may bandage. Oh. So, you might be recovering from physical, baka may accident or something. Recovering from accident or recovering from something na hindi magandang nangyari. Not literally na aksidente kayo. Pwede itong may nangyari na hindi okay, pero you find yourself right now na nagsisimula ka ulit, lumalaban ka ulit. Nandun pa rin yung feeling na tama ba itong gagawin ko? Pero lalaban ka at ang gaan ngayon ng pakiramdam mo, which is sobra ko natutuwa para sa inyo kung sino tong nasagap natin. Marami ka pang pangarap na gustong abutin at natatanaw mo eh. So, you're not hopeless. In fact, you are full of hope. Andito din kasi yung star card eh. Takpan natin. Ayan, the star is about having hope. This is your wish granted. Ito yung direksyon mo. Ito yung nagbibigay liwanag sa'yo. Wow naman. This is all about you. Itong reading natin ngayon. Okay. So, ano pang paparating para sa ating mga earth angels and divine beauties? We have the King of Pentacles, Ace of Wands, the Queen of Cups, the Ten of Swords. Para yan sa mga pangarap mo na nakita ko dito, you were stabbed in the back. Anong nangyari? Okay, the World card is here. Alam mo, andyan yung mga angels mo. Andyan. So, nangyari itong ending na to. Laging may kapalit na blessing. Grabe naman to.
sobrang nakakatuwa. I'm sure na yan yung nakikita nyo ngayon na nangyayari sa inyo, na may nangyaring hindi maganda pero laging blessing yung kapalit. So, syempre, kailangan mong maging grateful for that. Kailangan mong mag-pray, magpasalamat ka palagi kay God. Ayan, umuulan na dito guys. Ewan ko, naririnig nyo pa ba ako? Okay, anyway, tingnan natin. Ayan, again the world card, this is the transformation na nangyayari sa'yo. Sabi dito, handa ka na at talagang palaban ka. There's nowhere to go but up. Okay, yan yung nakikita ko dito sa energy mo. Ayan, the devil is here, which is showing me na walang makakapigil sa'yo. Kahit na sabihin natin na nagsastruggle ka, nagda-doubt ka, natatakot ka, or naguguluhan ka, pero the Emperor is here. You will take action. And sobrang level-headed ka dito. Ibig sabihin, kalmado ka lang eh. Sobrang chill mo lang. And you are very optimistic na good things are happening and coming your way. So, merong energy dito na ang daming options kaya nalilito at merong tumalikod. Okay, mukhang you chose a new direction, lalo na sa relationship, with the Lovers card and the Two of Wands. Okay, baka may kadikang Gemini. So, anong meron dito sa person na to? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Napakalakas ng fire sign ngayon sa reading. Lalo na itong si Aries. Merong Capricorn din dito. May konting air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, maraming pag-uusap. Connected dito sa fire sign na to. Okay, earth sign and water sign meron din. Actually, any sign naman to, binabanggit ko lang talaga yung nakikita ko. So, someone is trapped in a situation na okay naman sana, financially okay naman, pero gusto niyang makaalis sa sitwasyon na yon at malungkot siya. Okay, pero oh wow, the Sun card and the Two of Cups, ano din, ma-overcome din to, itong lungkot na to. Kaso lang, andun yung feeling na hindi kontento. Grabe. Okay. Alam mo, there's so much abundance, pero andun yung feeling na may kulang or may feeling na hindi makontento. Pwedeng ikaw yon, pero may nakikita kong another person na kadil mo. It could be karmic or it could be someone sa paligid mo. Okay? Yeah, meron. Let me know kung kayo yon, guys. Okay. So, may person din dito eh. May masculine na okay, itong si King of Pentacles. So, may offer na ng bagong simula with you. Kung nagkaroon kayo ng mukhang magkakaroon kayo ng kasunduan nitong si King of Pentacles. Oh, wow. Ace of Pentacles. May bibigay na pera or pag-level up, bagong simula. Wow! King of Cups. Sino naman to? Mukhang in love to sa'yo. The Hermit, Judgment, Page of Swords. Oh, okay. Alam mo, nakikita ko dito, bagong-bago yung energy mo. With the Judgment card, nakafocus ka ngayon sa mga pangarap mo at merong nagre-research, nag-aaral. Okay, tingnan natin Queen of Pentacles, Eight of Wands, Wheel of Fortune, and the Two of Pentacles. Okay. So, ang ganda ng energy mo. May pagbabago dito, guys, with the Wheel of Fortune at mukhang mabibisi ka with the Two of Pentacles. Pwede tong feeling mo parang nagsasabay-sabay yung mga projects mo or kung ano man tong ginagawa mo. The High Priestess. Okay, actually marami pang mangyayari. Napakadaming nangyayari at marami pa ang mangyayari pa. So, with the High Priestess,
tahimik ka lang, na in-enjoy mo yung life mo, pero mas pinipili mo na i-keep na lang sa sarili mo kung ano yung mga goal mo, ambitions mo. And yeah, the way that you enjoy your life, parang nagiging wise ka ngayon sa mga information na sinishare mo. Which is yun naman talaga dapat. Kasi protection yan eh. Ano bang energies ang meron ngayon sa ating mga earth angels and divine beauties? Wow! Happy family! So, merong dagat. Ayan, baka malapit kayo sa dagat or pupunta ng dagat. May rainbow. So, rainbow, marami kayong pangarap. Itong family na to at napaka positive ng card. There's also celebration. Okay, magse-celebrate kayo or nagse-celebrate kayo ngayon. Kung ano tong sinelebrate nyo, nakita ko there's so much purity and unity. Ayan, hawak kamay. Victory. Wow! Ayan, number 28. So, pwedeng yung victory ay connected sa family. Nakakatuwa, magaan yung nafe-feel ko na energy dito. Aside sa magaan, masaya. Ayan. Woman holding a heart. Wow! Number 44. Wow naman. So, ni-enjoy mo yung mga pangarap mo sa buhay, Goddess of the Moon. Hawak mo yung heart eh. So, ini-enjoy mo yung life mo, yung mga pangarap mo, abot na abot. Wow! Okay. Ano pa mga energies? Okay, ito ulit. Goddess of the Moon. Wow. So, you can alchemize your emotions. At, ibig sabihin, kung minsan, may nafe-feel ka ng mga emosyon na overwhelming sa'yo or hindi madali para sa'yo, alam mo kung paano i-transmute yung energy or paano i-divert or paano gamitin yung energy na yon para makatulong sa'yo. Okay? Grabe. You are a strong person at napakatalino mo. The garden and the gate. So much abundance. Oh, anxiety. Woman holding a coin. Okay. May someone dito na hindi maganda yung energy niya. Okay? Someone around you. Community. Ayan, someone sa community mo. The world. Yeah, meron talagang someone guys na nakikita ko. This could be a person doing black magic. Ayan, ito kasi nakikita ko madilim yung card eh. Ayan, so kailangan mag-ingat ka dyan sa taong yan. Tsaka nag-reverse din kasi yung isang card kanina. So, yeah, pwedeng yan yung na-encounter mo ngayon na person. Man holding a coin. Ayan, ito naman, provider. So, grabe. Willing siyang gumastos para sa'yo. Or, ayan, bibigyan ka ng pera. Diba? First chakra, Archangel Michael. Wow. Okay. The Temple Path. Oh, nice. Ano pa? 7th chakra, Archangel Uriel. Broken heart. Oh my gosh. Ano nangyari? Oh, okay. I see someone na may problem sa brain. So, let me know guys kung sinong nakaka-resonate dyan. Pwedeng family mo yan, kaibigan mo, mental health problem. Ayan, let me know. The Thinking Man, Angel of Strength. Wow! Okay, may person na matalino itong person na to. May hawak siyang clear quartz na crystal. So, this crystal symbolizes clarity of mind. And itong Angel of Strength, ibig sabihin, yung mga problem or kung may struggle siya,
kayang-kaya niya kasi strong siya. Ayan, strength. Baka Dio itong kadil mo. Action. Okay, naka-reverse eh. Action, journey. Oh, wow, door to romance. Oh my gosh. Okay. So, may nakita ko dito na, kasi naka-reverse yung card eh, pwedeng naging stagnant yung relationship kasi walang action. So, ibig sabihin, kung magta-take ka ng action dito sa connection na to, journey na to, magbubukas itong door to romance. So, decision mo to. Are you gonna take action or not? Hindi ko sinasabi na kailangan mong gawin yan. Sinasabi ko lang na yun yung energy, yun yung realidad na kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Pero kung may gagawin ka, posibleng magbago yung sitwasyon. Okay, yun lang yung energy, guys. Yung iba kasi hindi mo naman talaga kailangan mag-take action, di ba? So, baka na-encounter mo yung situation na yan or energy na yan. This could also be a person na mag-take action or kailangan mag-take ng action para mabuksan yung door to romance. Tingnan nga natin. Gamitin natin tong Heart's Hidden Secrets na cards. Tingnan natin. Past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons, silence, frozen, no words, stone wall. So, nangyari na to dati at nangyayari ulit na may person dito na kadil mo na hindi nagsasalita or dinededma ka. Nakakaloka siya. Return. Oh, sabi ko na yun. Na-sense ko na may person talaga dito na aside sa'yo, kaya ko sinabing may iba, may person talaga dito na gustong kumonek sa'yo ulit. At eto na nga, door to romance. Gusto niya mag-take action sa totoo lang, pero nahihirapan siya kasi nanahimik kasi siya. So, pwedeng matagal na masyado na nahimik to, tapos gusto niya mag-reach out ngayon at bumalik. Return, second chance, opportunity, making amends. Bitterness, resentment, anger, hurtful words. So, nagkaroon ng pag-aaway dati, tas ngayon gustong bumalik. Kasi soulmate mo siya, soulmate, deep love, unity, connection. Shallow, hollow, empty, boredom. Naging irresponsible to sa relationship. Okay, ayan, hindi yan sa lahat magre-resonate, pero yan yung maliwanag na mensahe dito, guys. Na gusto niyang bumalik sa buhay mo, thinking, missing you, craving, desiring. Iniisip ka niya at gusto niyang mag-sorry, forgiveness, return sorry. Pero hindi ibig sabihin nito na magsusorry siya, okay? Pero iniisip ka niya, oo, yun. At iniisip niya na gusto niyang mag-sorry. Yung iba naman, merong literal na magsusorry talaga. Lalo na may Mercury retrograde, diba? Kasi gusto niya magkaroon ng commitment, marriage, promises, fidelity. Takot kasi siya na mapunta ka sa iba, kaya gusto na lang niya na mag-commit na lang siya sa'yo para wala nang makakaagaw pa sa'yo at sa kanya ka na lang talaga. Ayaw niyang magkaroon ng kahati kasi nasasaktan siya. Okay. So, we have healing, releasing, purifying, cleansing, abandoned, left out, walk away, cold. Spying, social network information, ways, escaping, avoiding, blocking, pushing away. So, may nagsastalk sa'yo, pwedeng binlock mo siya. Kasi nakatingin siya, tapos mayroong tumalikod. Umalis. Pwedeng nilayasan mo siya. So, kung nilayasan mo siya or binlock mo siya, nagsastalk siya sa'yo, chinecheck niya kung makaka-access pa ba siya or makausap ka pa ba niya, kung babalik ka pa ba, kung anong plano, ganon. So, you are healing from being abandoned, okay? Or you abandoned the person at nasa healing process ka na. So, kung nasa healing process ka na, yan yung tamang landas.
Okay? Samantala, itong person na to ay hindi na niya kinakaya. Breaking point, final straw, limit, overwhelmed. Okay. Grabe. Twin flames, mirroring, shared feelings, reflection. So, twin flame mo siya or soulmate mo siya. Kaya, ang hirap para sa kanya na, alam mo yung, nawalan ka ng someone na naging parte ng soul mo or parte na ng buhay mo. Ganun yung pakiramdam ngayon nitong person na to. So, yeah, kaya siya nagsustok sa'yo para tingnan kung pwede pa ba, baka pwede pa tong subukan ulit, baka magkakaayos pa tayo, at magkaroon ng commitment, baka tayo pa rin talaga. Ayan, yan yung iniisip niya, yan yung pinaplano niya. Okay. So, ano pa ba? Tingnan natin. So, ayan. I need you. We have to unite. Ayun. So, kailangan ka daw niya, kaya gusto niya bumalik sa buhay mo. You are strong. Okay. Kailangan ka niya kasi strong ka. Or baka natatakot siya kasi strong ka. Pwede. I'm tired fighting this battle. Okay. Pagod na daw siya. I can't move on from you. Oh my gosh. So, grabe to. Parang, ang nakita ko kasi dito, hindi naman niya binibigay lahat ng best niya. Ayan. Pero, talagang hoping siya. Hoping pa rin kasi kailangan ka daw niya. Pero, nakukulangan ako sa ginagawa nitong person na to eh. Kaya nga feeling niya napaka-strong mo. Kasi siya mismo sa sarili niya, may pagkukulang siya sa'yo or marami siyang pagkukulang sa'yo. Kaya feeling niya, ang hirap na bumalik sa buhay mo or ang hirap na ibalik ng dati. I am excited for our future. At the same time, umaasa din. Okay. Umaasa. Oh, honeymoon. I regret what I did. Oh my gosh. Naging unfaithful to. Ayun oh, honeymoon. Reverse pa yun, di ba? Open your mind. Oh my gosh. Parang gusto niya na patawarin mo siya. Meron ako nakita dito guys na parang gusto kanyang i-seduce or basta meron siyang mga hinihiling sa'yo na kakaiba na temptation. Pero kailangan itaboy mo yon kasi negative yon. Baka madamay ka pa, di ba? I mean, kailangan protect mo yung sarili mo, set healthy boundaries. Set boundaries from that kind of offer na hindi maganda ang offer. Ayan. Hindi maganda. Hindi magandang influence to para sa'yo. So, make sure na ayun, set boundaries. Kung kailangan mong i-block yung taong yan, edi wag mo nang patagalin. Ayan, so hindi naman yung sa lahat magre-resonate. Okay, let me know kung sa inyo yon nag-resonate. We need a fresh start. Please help me, I need it. Okay, mukhang merong ipapatulong sa'yo. Ano kaya yon? I appreciate you. I'm not happy anymore. Kasi, hindi na siya masaya. So, ang nakita ko dito, narcissist na hindi na siya masaya, pero ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Kaya gusto niya maging parte ka ng buhay niya. Pero ang tanong, ano naman ngayon ang kaya niyang ibigay para sa'yo? Diba? Magiging faithful ba yan sa'yo? Magiging provider ba yan? Mamahalin ka ba ng totoo? Okay, yan yung tanong. Okay. Tingnan natin ang mga mensahe ng angels mo para sa'yo. So, alisin ko muna tong mga cards dito. Ayan. So, ito na yung mga mensahe from your angels. Tingnan natin.
para sa ating mga lovely viewers. Mensahe from your angels, divine timing. So, it's time or it's a good time. Wow. Napakaswerte. Oh, 777. Tapos kakasabi ko lang, napakaswerte. Ayan, i-claim mo tong blessing na to. It's your time to shine. Napakaswerte. Oh, wow. God is with you. Thank you, God. God, thank you for being with me. Crown chakra. Past life. Okay. Lakas ng intuition mo. Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus Christ of Nazareth, for being with me. Obedience to God. Wow. So, kailangan mo mag-focus kay Jesus at yung obedience to God, ibig sabihin gawin mo lagi kung ano yung nakakabuti sa bawat sitwasyon na encounter mo. Ayan, napakaswerte, 999. Okay. Mama Mary loves you. Wow, guys. Comment, I love Mama Mary. Take action. Oh, ayan. May kailangan kang gawin. Kailangan mong mag-move. Right path, 23-23. Okay, nasa tamang landas ka. Kaya magpatuloy ka. Psalm 55:22. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. So, pag nagpe-pray ka, lagi mo i-surrender kay God yung burden mo at siya nang bahala para sa'yo. Alagaan ka, tutulungan ka niya. Okay, siya nang bahala sa'yo. Grabe. Aalagaan ka niya talaga. Wow! Wealth! So, comment, claim wealth to claim this beautiful energy. Ayan, guys. Claim nyo na yan. Claim na yan. Lahat na, mag-claim na kayo dyan. Goddess energy. Comment, I am a goddess. Solar plexus chakra. Powerful transformation. OMG. Soulmate, guys. So, hindi basta-basta tong transformation na to. Okay? And, grabe. Makikilala mo tong soulmate. Pwedeng nakilala mo na at kaya ngayon nagbabago yung buhay mo. Let me know. Comment nyo kung nakilala nyo na ba. Kung hindi pa, well, andyan na yan. Makikilala nyo na yan. Napakaswerte, di ba? And it's divine timing na nagdala nito sa buhay mo, itong soulmate na to. Oh, wow! New beginning! Ayan. Okay. 33, this is the energy of abundance and creativity. Ano pa? Oh, 44, you are protected. Proverbs 16:3, commit your works to the Lord and your plans will be established. So, ipagdasal mo yung work mo kasi tutulungan ka niya sa mga plano mo kasi may plano si God para sa'yo. 55, change. Ayan. This is a blessing. So, 345, oh my gosh, tingnan mo yan, oh. 333, 33, 44, 55. Grabe. New beginning. Grabe, blessing to. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Grabe naman to. So, maraming ibibigay na blessing si God sa'yo. Kaya kumalma ka. Okay, teka, ano to? We have John 6:35. Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never go thirsty. Claim, I believe in God. I believe in Jesus Christ of Nazareth. I believe in the Holy Spirit. Kaya i-claim nyo to, guys. Comment nyo dyan. Ito mismo. Help others. Wow, okay. May mission ka para tumulong.
Anong advice para sa'yo ngayon? Tingnan natin. Advice sa ating mga Earth Angels and Divine Beauties. Okay. Oh, dami tatlo. Sige, tingnan natin. Alam mo, namamayag pagkakagaya nitong lotus flower, you are very resilient. So, kahit ang daming nangyaring challenges, pero you grow very, very beautifully like the lotus flower. Grabe. Sobrang nakakatuwa. Service, you stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all and want to be of service. Ironically, many desires become fulfilled without grasping or manipulation. So, yung work na ginagawa mo, yung tulong or yung service na ginagawa mo, yan din mismo yung nagbabalik ng mga blessing papunta sa'yo or nagbibigay ng blessing. Kaya ipagpatuloy mo yan, okay? So, hindi mo na kailangan maghanap or hindi mo na kailangan mag-alala. Kasi, andyan na, you are blessed na talaga dahil din sa mabuting mga ginagawa mo. Gratitude, find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Ang ganda ng color. So, be grateful sa lahat ng blessings mo. Ayan ulit yung lotus flower. Oh my gosh. I love this. I love the color. And the last one is trust. When love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. So magtiwala ka kay God. Kahit yung feeling mo dito is, feeling mo hindi mo alam kung anong mangyayari, kung anong susunod, pero, just take it one step at a time. Okay? Kasi the right actions arise at the right time. Ibig sabihin, pinapakita din sa'yo kung anong susunod na dapat mong gawin. Kaya, sundan mo yan. Si God ang bahala sa'yo. Kailangan be patient ka. Andyan ka palagi. Ready ka palagi. And, naliliwanagan ka na at ipapakita pa sa'yo yung landas na para sa'yo. Ayan. I love this message at itong reading na to. So, that's all for our love message today. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell kung kailangan nyo ng gabay. Pwede kayong magpa-private reading, one-on-one session yon at ikaw mismo yung i-reading. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Thank you so much sa mga sumali sa ating 6th anniversary nung nakaraan. Nag-live po tayo at nagpa-raffle tayo ng mga winners ng free private reading. Check nyo po sa aking social media. Kung hindi nyo napanood yung live, pwede nyo panoorin dito sa channel. I-click nyo po yung aking YouTube channel. Andyan po sa live, yung mga live videos. Andun yung live na celebration natin ng aking 6th year anniversary dito sa YouTube. Doon yung mapapanood. Namigay po tayo ng 6 na free private tarot reading. So again, congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Siyempre, thank you sa pagsali. Kung hindi po kayo nanalo at this time, thank you so much pa rin po at congratulations pa rin at nakasali kayo sa ating promo, sa ating paraffle pala, di ba? So, also, sobrang thank you. Gusto ko bigyan ng virtual hug ngayon. Sobrang love ko kayo, guys, sa support na binibigay nyo sa akin all throughout these years, 6 years now. So, sa mga bago naman dito, thank you din so much. I'm so privileged na andito kayo at nanonood. Thank you again, Earth Angels. I'll see you soon sa next video ko. Actually, ngayon, nagpaplano na ako na mamimigay din, mag-crystals giveaway din ulit. So, standby lang po. Kasi, parang iniisip ko lang na part pa rin ng celebration ng aking 6 years anniversary. Kasi, 6 years is hindi biro, di ba? So, imagine ganun ako katagal dito sa YouTube. Parang ako mismo, hindi ako makapaniwala.
Ayan, andito nga pala yung aking silver play button. Ayan, ayan ako. So, ito siya, yung aking silver play button. So, anyway, ayan, tama na chikahan. Na-enjoy ko tong ating reading tonight. Again, I love you guys. Sobrang thank you. I'll see you soon. Comment kayo kung na-enjoy na din ba yung reading, kung nag-resonate ba, or kung ilang percent ba nag-resonate, 100%, 50%, 10%, or kahit 1%, okay lang, i-comment nyo pa rin. Nga pala, pa-follow din po ng mga social media account ko, lalo na yung Instagram ko. Andun po nakapost yung mga iba-ibang crystal bracelets. Tingnan nyo po sa mga post ko doon. Kasi yung mga crystal bracelets, marami at iba-iba tutulong sa'yo sa mga manifestation mo. Siyempre, bibigyan ka ng napakagaan na energy kasi may prayers to lahat. At alagang-alaga ko to guys. Marami ding benefits. Merong for attract money, attract love, open your heart chakra, and for mental clarity, for positive energy, grounding and healing, protection, self-confidence, for negotiation, business, marami pa pong iba, calming, syempre, at for good mental health. Well, lahat naman ng mga crystals ay talagang good sa mental health. At binibigyan ka ng stable na energy para magaan yung pakiramdam mo, mas nakapag-isip ka ng maayos. Ayan, so, thank you. I love you, Earth Angels and Divine Beauties. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Love you guys. Good night or good day kung kailan nyo man mapanood tong video na to. Bye!